Mabuhay! Narito po tayo ngayon upang talakayin ang SP number 376, an act prohibiting the advertising and sale of sugar-sweetened beverages, junk food, and other unhealthy food products in elementary and secondary schools. Senator, ano po ba ang ibig sabihin nitong panukala ninyong ito? Ang panukalang batas na ito ay naglalayong ipagbawal ang pagbebenta ng, siyempre, at pag-aanunsyo ng matatamis na inumin, junk food at iba pang hindi masustansyang pagkain sa loob ng elementarya at high school. Gusto nitong siguraduhin na ang mga bata ay may malusog na pagkain at inumin habang nasa paaralan. Bakit po ninyo inihain ang panukalang ito? At bakit kailangan po itong ipasa? Ito ay bunga ng iba't ibang research. May mga datos na dito, hindi lang ito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa. Ito, siyempre, pinatutunayan ng Department of Science and Technology in Food and Nutrition Research Institute. Ito yung tinatawag natin na DOST FNRI. 1 hanggang 2 sa bawat 10 bata ay overweight o obese. Kung hindi maaagapan, maaari itong humantong sa sakit na diabetes, alta presyon, at iba pa. Sa madaling salita, merong silent health crisis sa ating mga paaralan. Hindi dahil sa karakasan, kundi dahil sa pagkain. Kaya inuuna natin ang paaralan dahil dito nahuhubog ang lifestyle at ugali sa pagkain. Kung bata pa lang, masanay na sa masustansyang pagkain, mas mababa ang tsansa ng sakit sa paglaki. Senator, ano po ba yung mga pagkain at inumin na bawal sa ilalim ng inyong panukala? Siyempre, number 1 dito nga, yung matatamis na inumin, tulad ng soft drinks, mga energy drinks, yung mga flavored juices, at powdered drinks na may asukal. Yung junk food, gaya ng chichirya, candy, instant noodles, at pritong merienda na sobrang alat, taba o asukal. Ano naman po ang maaari na lang ibenta sa kantina? Marami naman. Maaari silang magbenta ng masustansyang pagkain at inumin tulad ng prutas, gulay, gatas, tubig, whole grain snacks, at iba pang aprobado ng Department of Health. Paano kung may mga nagbebenta ng bawal na pagkain malapit sa eskwelahan? Nako. Sa batas natin, bawal yan. Ang pagbebenta ng siguro mga 100 meters, 100 metro mula sa gate ng paaralan tuwing school hours. Ibig sabihin, kahit mga tindahan o naglalako sa labas, hindi pwedeng magbenta ng soft drinks o junk food kapag may pasok. Kasama po ba pati ang pag-advertise o sponsorship ng mga brand ng junk food? Oo naman. Bawal na rin ang mga posters, banners, sponsored school events o donasyon mula sa kumpanyang nagbebenta ng mga bawal na pagkain, lalong-lalo yung may asukal. Ayaw po nating maimpluwensyahan ng mga bata ng marketing. Paano po ipapatupad ang batas na ito? Siyempre, kapartner natin ng Department of Education. Kasama ang DOH. Sila ang gagawa ng panuntunan para sa mga kantina at tindero. Magkakaroon din siyempre ng regular na inspection at information campaign para turuan ng mga bata at magulang at ang guro tungkol sa wastong nutrition. May parusa po ba sa mga lalabag? Meron siyempre. Kung tendero o canteen operator, una, warning lang at orientation. Sa second offense, suspendido na ang pagtitinda. Sa third offense, tuluyan ng babawiin ang karapatan nilang magbenta sa loob ng paaralan. Para naman sa mga school officials, pwede silang masuspinde o matanggal sa serbisyo kung sila mismo ang nagpatuloy ng paglabag. At kung malalaking kumpanya na mag-a-advertise o mag-sponsor sa loob ng paaralan, may multa ito, 100,000 hanggang 500,000 kada paglabag.
Senator, paano makikinabang ang mga bata dito? Sila lang po talaga ang makikinabang dito. Kapag natigil ang pagbebenta ng soft drinks at junk food sa mga eskwelahan, mas mahihikayat ang mga bata na pumili ng masustansyang pagkain. Mas lalakas ang kanilang katawan, mas tatatag ang kanilang resistensya, at magkakaroon sila ng concentration sa pag-aaral. Kasama din sa panukalang batas ang health education campaigns. Turuan ng mga bata at pati mga magulang tungkol sa tamang nutrition, balanced diet, at kahalagahan ng pag-iwas sa junk food. Hindi lang ito bawal kundi pagbabago ng kultura sa pagkain. Mawawalan po ba ng kita ang mga tindero sa kantina? Hindi. Dahil maaari pa rin silang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng masustansya at alternatibong pagkain. Maaari pa ngang lumaki ang kita nila dahil mas maraming magulang ang hihikayatin ang mga anak nila na bumili ng healthy snacks. Ano po ang pinakamahalagang mensahe ng batas na ito? Una sa lahat, ang eskwelahan dapat nagtuturo kung ano ang tama. Ang eskwelahan ay dapat maging ligtas na lugar para sa isipan at katawan ng mga bata. Kung bawal ang sigarilyo at alak sa paaralan, dapat bawal din ang pagkain at inuming nakasasama sa kalusugan. Layunin nito na magturo ng tamang pagkain at magbuo ng mas malusog na henerasyon ng kabataan. Responsibilidad natin na ang ating mga kabataan ay hindi lamang lumaking masaya, kung hindi malusog. Kapag malusog ang populasyon, malusog din ang bayan. Tandaan po ninyo, ang asukal, ang sugar, yan po ay droga na rin na maituturing. Maraming salamat.